Hello! Hello po, Papa Jack. Hi! Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka man. Good morning po. Opo, nasa Manila lang po ako. Maynila! Opo, Papa Jack. Okay. Anong pangalan? Kayna po. Ha? Kayna. Di ka marinig. Ano ulit? Kayna po, Papa Jack. Kayna? Opo. Paano spell niyan, ma'am? Kaena po. So pag halimbawa, natapilok ka tapos tinanong ka, okay ka lang? Kayna. Ang corny ko. Ilang taon? Panira ako ng gabi. Ilang taon ka na? Buti may nakikinig sa akin, may nanonood. Ganito yung programa na to. Ilang taon ka na? 29 po. 29. Opo. Anong bahagi ka ng Maynila, ma'am? Sa Tondo po. Tondo! Opo. Talaga? Yes po. May tatayo kami negosyo dyan sa bandang Tondo Supportahan nyo kami pag naitayo na ha. Ay, sige po. Sabi dito K9. Hindi K9! Aso yun K na. K-A-E-N A. Tama ka, ma'am? Opo, tama po. K na. K ka na ba? K na. Ganon. Opo. Yan, totoong pangalan mo. Screen name mo lang ngayong gabi. Screen name lang po. Kasi nanonood po yung mama ko baka makilala niya ako. Ano ka ba? Kahit magpalit ka ng pangalan, gawin mong Edwin yan. Kung nanay mo yan, kilalang niyang ikaw yan. Anak ka niyan Pwede bang hindi niya alam na ikaw yung kausap ko kung nakikinig yan? Diba? Nanay yan Oh. Anyways, asawa na si Kayna? Meron na po. Sige. At ilang taon ka na may asawa? 8 years na po. Walang taon na. May anak na kayo, 7.5 years old, tama? 8 din po. 8 years old din po. Nag-8 na? Opo. So nagsama kayo kasi nagbuntis ka? Hindi po. 12 years na po kami in total. Then 8 years po kami kasal. Matagal na. Okay. So nagpakasal kayo na nagbuntis Nung ka? nagbuntis pa, opo. Okay. Cute naman. Ang cute naman nun. Isa pa lang anak nyo. Opo, isa po. Grade 2 na. Grade 3 po. Hindi na ako tumama. Lagi na lang akong mali ngayon. Alam mo, tama na nga. Umuwi na nga tayo. Parang lagi na lang akong mali dito. Naiinis na ako. Mali na naman ako. Nakakapikon. Anyways, kwentuhan mo na kami Kayna, anong paglilingkod ko. Actually, tumawag lang ako, Papa Jack, regarding sa paghingi ng advice. Kasi Malamang, alam ka namang budget hingi mo sa akin. Ano ka ba? Game. Meron po kasi akong mahirap na desisyon na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Regarding to sa decision with my mom, narinig ko yung caller kanina na sinabi niyo po is laging susundin yung parents, ganon. Kaya medyo... No. Hindi ko sinabi yan. Po, yung... Hindi ko sinabi yan. Ang sinabi ko, sundin yung nanay niya. Wala ko sinabing lagi. Follow your parents dun sa caller. Follow your mom. Apo. Gumagawa ka ng kwento, ha? Mali ka pa. Ay, sorry po. Game. Bali, yung po kasi, yung mama ko po kasi, bunso po kasi ako sa tatlo naming magkakapatid. Then, ako lang po yung naiwan sa bahay kasi ako yung babae. Then, dalawang kapatid ko po is lalaki. They have to move out sa house. Since may family na po sila. Pero... Ikaw na lang naiwan? Opo, ako na lang po yung naiwan sa bahay. Bunso ka? Opo, bunso po. Okay. And then, nagkakaroon po kasi kami ng decision ng mother ko na hindi parang approve doon sa decision ko at naming mag-asawa. Kaninong bahay yan?
sa mother ko po. Alam mo na. Opo. Pero since sa mother ko nga po yung bahay, syempre, sa kanya po kami sumusunod. Ayun. Bali, ako Bigyan mo po, ako ng example. Ano yun? Ano yung mga desisyon na yun? May mga times po kasi na, for example, ako yung magbabayad sa bahay, bayad sa bills ng bahay. Since dito po kami nakatira, syempre, aakuin ko po. Pero gusto po kasi ng mother ko, sometimes sa kanya na lang ibibigay yung pera, tapos siya na lang magbabayad. May mga times po kasi na minsan hindi niya nababayad. So, ang nangyayari, nagdodoble po. Saan niya dinadala yung pera? Yung mother ko po kasi mapagmahal siya sa mga kapatid niya. So, minsan, kapag yung mga kapatid niya, alam mo, may laman yung sinabi mo. may laman yon, may laman yung sinabi mo na yon. Ayun, pag yung mga kapatid niya yung nagkukulang, naibibigay niya po yung ano niya. Yung pambayad ng bahay. Bill. Opo. Ilang beses na nangyari yan? Actually, mga 5 times na po, more than ganon. Kaya, lagi na po pala, oo. Opo, kaya nag-decide na po ako na ako na lang magbabayad ng bills. Ano ang income ng nanay mo? Ano po siya, professor po siya sa isang college institution. Nakikinig nanay mo ngayon. Mami! May exam ba po ka? Nung bumaba po ako, nakita ko pa nakikinig siya eh. Kaya, talaga? Wala na ako sa radyo. Nasa online na lang ako ngayon ha. Opo, nasa Facebook po siya. Hello, ma. Ano kaya kung mag-usap-usap na lang tayong tatlo? Hindi. Hindi, wag po. Wait lang muna. Ano yung binabayaran niyo sa bahay? Kuryente po, yung internet, yung mga Netflix, ganun po. Pag nagagastos ng nanay mo yung pambayad, ganyan. Anong sinasabi niya sa inyo? Ano po, parang syempre kailangan daw ng kapatid niya na daw po, minsan kapag kung sino daw yung meron, dapat mas magbibigay. Tama naman. Ganun. Kaya lang, pag wala na kayong kuryente, di ba? At teka lang muna, yung bang kapatid niya, emergency ba yun? Pag gano'n o hindi naman? Hindi naman po. Naman po sila. Wala lang talaga silang capacity para makapag-provide on their own po. Kaya sinusupport po ng mama ko. Yun naman. Ako nagigets ko nanay mo eh. Minsan alam mo sumpa yung mapagbigay na puso eh. Opo. O yung pag nautangan ka at nagsabi ka ng no, hindi ka makatulog, no? Opo. Ikaw pa yung nahihiya na hindi nakapagpahiram. May maraming ganyan, no? Yes po. Kaya kami ng asawa ko nag-decide po kami na ako na lang po personally magbabayad sa Hindi ko na siya po bibigyan. Ang nangyari naman po is nagkakaroon kami ng konting alitan kasi parang gusto niya, binibigyan ko siya ng monetary, ganon. Since dito kami nakatira sa bahay. Kaya sabi ko po, sige kung ganon din naman, since yung binabayad ko po sa bills is kaya nang mag-upa sa labas, sabi ko uupa na lang kami. Yung isang kapatid ko po is payag siya kasi since may pamilya naman ako. Payag siya saan? Na umalis ka dyan? Opo, na umalis ako. Sino may iiwan kasama ng nanay mo? Yun po, yun yung reason. Kaya yung yung panganay po namin is ayaw naman ako umalis. Kasi wala namang maiiwan. Ganun po. Kaya lang kasi Papa Jack, yung pagtatalo kasi namin, nakaka-apekto kasi siya sa mental health ko sometimes. Teka lang, huwag tayo sa mental health na yan. Kasi pag sinangkalan yung mental health na yan, lagi yung ginagamit na yan, kayong mga generation ninyo, mental health ninyo. Gets ko naman, totoo naman yung mental health na yan. Pero if we start taking that as the primary, ang tawag nito, reason why we argue, di lahat kayo tama kasi may mental health din yung kaaway mo eh. Opo. So ikaw lang ang may mental health.
isip. Paano yung mental health ng nanay mo? Hindi importante. So, wag tayo doon. Let's have Apo. reasons, not mental health, reasons. Opo, yung peace ko na lang po siguro. Yung pa rin yun. Yun. Ay, sorry. Yung pa rin yun. Let's be rational. Okay, wait Yun lang. po. I have a question. Kailan to Apo. huli nangyari? Actually, nung December lang. Noong December. Okay. Apo. Paano mo kinumpronta yung nanay mo? Sinabi ko po na kami na lang yung magbibigay kami na lang yung magbabayad kasi parang dumodoble lang po yung gastos namin and at the same time hindi din naman po kasi yung husband ko po is nasa abroad siya, seaman. So nasabi ko po sa mother ko na hindi porket nag-abroad malaki yung kinikita, syempre kailangan din mag-ipon, ganon. Sa madaling sabi, pabalang mo ginawa yung pagkumpronta sa nanay mo? Hindi naman po. Maayos naman po kaming nag-uusap. Pinapakinggan kita kahit na malumanay mo sa'yo, pabalang yung dating eh. Hindi naman po. Siguro tumataas lang po yung boses ko para marinig niya. Nako. Pero I think it has everything to do with how you told your mom. Apo. It has everything to do with how you told your mom. Feeling ko andun lang naman eh. Hindi ko para palakihin tong kasi how long have you been staying sa bahay niyan? Mula nag-asawa ka? Since birth po. Pagkasama na po kami ni ma'am. 8 years na kayo mag-asawa sa bahay na kasama Apo. nanay mo. Tama, di ba? Opo, tama Ikaw po. bunso, no? Apo. So, it's inevitable, no? Inevitable. Ibig sabihin, hindi maiiwasan na magkakaroon kayo ng mga alitan. Tama? That's what family do eh. That's what a Apo. family does, no? You have arguments, you have differences, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, no? Kiss and make up. And Apo. I think what you're going through right now is part of it. What I don't Apo. see happening now is a proper communication on how you solve the problem. Nag-aaway lang kayo without putting anything on the table how to solve it and not to make it happen again. May solusyon ka. Tama? Ang solusyon mo ay bayaran. Ikaw na lang. Solusyon yun eh. Actually, maganda yung solusyon mo because it saves everyone. No? On the other hand, yung nanay mo, sabi niya, magbigay kayo sa akin. Tama? Apo. Oo. Apo. Oo. Bakit hindi na lang nga ganon? Bayaran niyo yung bills ninyo, bigyan mo ng kaunti nanay mo. Ba't di na lang ganon? Kasi po Papa Jack, siya eh. Ang mindset ko po kasi, nag-work pa kasi yung mama ko. So yung pera niya is para sa kanya lang talaga. So, But still, nakikitira ka sa bahay na yan. Pag nag-rent kayo sa labas, magbabayad din naman kayo. Bakit di na lang sa nanay mo? yung binabayad ko po kasi sa bahay namin, Papa Jack, for the bills, para na kaming umupa. Kaya, Hindi. Pag sabi umupa ko, kayo, may bills din kayo doon. Wala pa yung upa doon. Opo. Kahit magkwentahan tayo dito. Kasi yung tirahan, nalilibre nyo. Ba't di lang bigay ng kahit kaunti? Ano po? Kasi Nagbibigay naman. Kung sabihin mo sa akin na uupa na lang kayo sa iba, medyo bastos yun. Kasi 8 taon na kayo nakipisa ng libre. Ngayon kaya nyo na bigla kayo mag-aal sa balutan. Dapat noon pa lang, ginapang ninyo. Opo. Diba? Medyo bastos yung part na yon. Actually, matagal ko na din pong gustong lumipat. Huwag mo Dati pa sabihin kasi sa akin yung gusto mo kung di mo namang ginawa. Drawing lang yon. Opo, yun nga po yung ano ko, Papa Jack. Kasi yung kapatid ko pong panganay, ayaw niya talaga na umalis ako Bakit sa naman bahay. masusunod yung kapatid mong panganay kung kayo mag-asawa gusto niyo umalis? Hindi yun ang point dito. Ang point dito, convenient kasi yan bahay na yan sa inyo. Yun talaga yun. Regardless of what your other sister or brothers, diba, would tell you, convenient yan. Now, if you're telling me na mag-upa na lang kami sa iba, edi kaya niyo palang abutan ng konti yung mama mo. Total, hinihingi naman niya. Naman lang yon. Kasi family naman kayo. Ba't niya naman iiwanan nanay mo? Opo. Kahit kaunti lang. Pero agree ako doon na tawag nito na kayo na magbayad ng bills. No? Tsaka pwede naman yung auto-debit, di ba? Opo. Ako na din po, nagdiretso na sa mga apps. Sabi Yan, ko, tama yan. para hindi na siya pumupunta sa mga bayad center. Ako na po, sabi Tama ko. yan. Pero abutan mo nanay mo.
Actually, Hindi. nagbibigay naman po ako, hindi naman po monthly, pero nagbibigay ako, for example, maintenance ng gamot, nag-aabot po ako Gawin doon mong sa regular. Kasi pag nagbayad kayo ng renta sa iba, regular yun eh. Oo po. Hindi lang, it doesn't look good na dahil kaya nyo na umalis, iwanan nyo nanay nyo. Hindi ganun yun. It leaves a bitter taste in my mouth na ganun kayo sa nanay ninyo. Your mother is growing older. Yung mga maliliit na away na yan, may pagpapaliban nyo yan. Alam mo, sa ibang pagkakataon, Kayna, sasabihin ko sa iyo na bumukod na kayo. Pero hindi naman ganun next year na dito eh. Convenient naman yung bahay sa inyo. Nasa piling ka ng kamag-anak mo. Diba? Komportable na kayo dyan eh. Yun ang katotohanan ng buhay. Tama mali? Tama naman po. Diba? Kaya kasi sorry po. minsan Papa Jack, may mga away kami ng mother ko na nagpo-push sa akin na lumipat. Like for example po, yung pag-aaral ko, ba't daw nalilate ako ng uwi, yung mga ganun po. So, imbis na ipapahinga ko na lang. Papasok ka ba ngayon? Opo, working student po, Papa Jack. Ba't ka nga ba nalilate ng uwi? Usually kasi Papa Jack, nag-aaral, medyo matagal kasi ako mag-aaral. Law student po kasi. Na talaga? Medyo kailangan magpukpok. Naglulok ka? Yes po. We, the sovereign Filipino people, imploring, tuloy mo. Kalimutan ko na. Ay, preamble, 1997 Constitution. Yes po. Ano ba yan? Hindi alam. Game. Ayun po, Papa Jack. May mga times kasi na madaling araw ako umuwi. Like, yung mga typical na nag-aaral sa mga coffee shop para mas clear yung mind. Ganon. Tapos luho niyo yan. Tigilan niyo ako. Tigilan niyo ako. Luho yan. That's, nakot. Kung kaya. Pero luho yan. Mas clear ang mind. Wag nga. Saan ba yung labaha ko dito? Ayun, tapos pag uuwi, imbis na ipahinga na lang, magsisermonan pa. Bakit di mo magpaalam sa nanay mo? Alam mo, galit. Actually, nagpapaalam po ako. Hindi yun eh, galit nanay. Ba't kailangan mo masamain? Opo. I mean, your mom is just concerned. Meron bang motibo yun? Meron ba siyang kikitain by being concerned sa iyo? Nanay, typical na nanay. Madaling araw na wala ka sa bahay. Hindi ba mag-aalala nanay mo? Pusa nga pag hindi mo uwi ng oras ng kain na ginahanap natin eh. Ikaw pa na anak. Tapos mamasamain mo? Opo. Ang sa akin naman, Papa Jack, nagpapaalam naman ako. Tapos mag-a-advise naman ako kung anong oras ako uwi. Tapos uuwi ako ng ganong time. Kaya lang pagdating, syempre, may mga time na, ano ba yan, may pasok ka pa kinabukasan, yung puyat mo, ganyan. Concern lang Ito naman sabi ko kasi sa'yo, huwag ka na mag-enroll ng ganyan kung hindi ka mag-stop ng trabaho. I get it. But your mom is just being a mom. Yes po, naiintindihan ko naman po. She's just being a mom. Don't deny that. Sa kanya. Ba't mo i-deny sa kanya yan? Alam mo, ikaw yung problema. Patawagin mo kay nanay mo sa akin. Kampi kaming dalawa. Ikaw ang may problema. Look. Opo. I'll tell you one thing. Opo, Papa. When you've got nowhere to go, yung bahay ng nanay mo was open to you and your husband. Tama? Yes po. Now na medyo nakakatayo-tayo na kayo sa sarili niyong mga paa, this is the way you give back to your mom? Hindi magandang attitude yan, ha? Yung mga malilit na bagay, sermon. One day, maging honest tayo, mamamatay nanay mo. That's the natural order of things. We bury our parents. Di bihira ang pagkakataon that the parents would bury the kid or the son or the daughters. We are going to bury our parents. That's the natural order of things. Opo. Iiyakan mo yan pag hindi mo na narinig yung concern ng nanay mo. Maniwala ka sa akin. Opo. Yung concern ng nanay mo will echo through eternity. Enjoyin mo hanggat may concern ng nanay mo sa'yo. Opo, Papa Jack. Asan ba yung mainit na tubig ko dito? Ako naiirita ako dito kay McKaynay, ha? Sorry po. Siguro lang, Papa Jack, nagpatong-patong lang yung mga issues. Gets ko naman, ma'am.
with regard with my mom po. To your mom, you will always be her bunso. To your mom. Actually, parang hindi ko nga ramdam, Papa Jack. Yun ang pagiging bunso mo sa kanya. Yung concern niya sa'yo, maybe tough love. Diba? Pero you will always be bunso sa nanay mo. You will always be her little girl. Alam mo, Papa Jack, kukwento ko sa'yo yung isa rin sa reason kung ba't medyo masama yung loob ko sa mother ko nung itong December lang. Siguro, maliit na bagay lang. Pero kasi siya para sa akin, parang ang unfair. Kasi ako yung kasama mo dito sa bahay. Like for example, yung dalawa kong kapatid po, may sarili-sarili na silang bahay. Yung panganay, nung Christmas, binigyan niya ng oven. Tapos, yung pangalawa kong kapatid, binigyan niya ng jacket ng Onesimus. Medyo pricey din. Onesimus. Onesimus. Sorry po. Baka mali ako doon. Baka ikaw yung tama. Ngayon. Tapos, nung na-receive ko na yung gift ko, sabi ko, mama, yun yung gift ko. Yung gift niya sa akin, bedsheet. Tapos, magkaiba pa ng size dun sa kama ko. Alam mo, ikaw ungrateful ka. Binigyan ka. Ang sa akin lang kasi, Papa Jack, sabi ko, ako yung kasama mo sa bahay. Hindi mo man lang alam yung size ng kama ko sa kwarto. Ano ngayon? Binigyan ka pa rin. Opo. Ba't napaka-ingrata mo? Hala siya. Asan ka ba ngayon? Tondo? Malapit lang po doon. Ha? Antayin mo ako. Parating na ako, ha? Teka ka sa akin. Aalugin natin ng konti yung ulo mo para magising-gising ka. Ano ka ba? Nalaki nyo na, nireregalo kayo ng nanay nyo. Dapat kayo nagre-regalo sa nanay nyo. Tapos kayo tumatanggap, nagre-reklamo pa kayo? Hindi nagregalo. Nagbigay po ako ng cash sa kanya. Cash? Christmas. Well, cash yan. You should have given that monthly. Ano regalo mo? Nagbigay po ako ng 12K po. Ano ngayon? That's just 1,000 monthly. Opo. Regalo mo? Wala po yung material. Yan, di yan material regalo. Po mismo. Wala po mismo. Yan. Ikaw binigyan ka tapos, ba't ganyan ka? Ano ka ba? Hindi naman sa pagiging ungrateful, Papa Jack. Yung sa akin lang kasi, sana kahit man lang tumama yung size nung bedsheet para kahit papano yung regalo na binigay niya, gagamit ko. Mga ganun po. Nagkamali ng size, iniiyakan mo. Dapat nga nakakatawa yan eh. Kasi Papa Jack, meron tayong, di ba, sumama yung loob ko. Sabi ko, mama, ano ba naman, binigyan mo man lang ako ng bedsheet, hindi kasha. So, ginawa niya, binigyan niya ako ng damit kasama yung kasabay nung sa kapatid niya. Tapos yung sa kapatid niya, hindi kasha. So, ginawa niya, yung binigay niya para sa akin. Sabi niya, palit na lang kayo ng tita mo. Yung damit na binigay ko sa iyo, sa kanya na lang. Tapos yung sa kanya, sa'yo na lang. Yung damit po ng tita ko, hindi rin kasya sa akin. So, yung ibinigay niya, parang hindi ko rin po magagamit. Ganun. Yan, nabaka na kasi kaka-coffee shop po ng madaling araw. Mag-diet ka para magkasya sa'yo. Hindi po kasi, yung tita ko po kasi extra small, medium lang po ako. Medium lang. Ako pala yung Opo. oversized dito, sorry. Sorry. Kaya hindi po siya kasya. Kaya siguro But can you imagine that you put your mom through that kind of an argument only because she went out and got all of you gifts, tapos hindi na perfect yung gift para sa'yo, magrereklamo ka? Can you imagine how would that make your mom feel? She went out, bought everybody a gift, hindi niya tinamaan yung gift niya para sa'yo, but she got everyone a gift, and here you are comparing your gift to everybody else, but you got a gift. Opo. Kasi last year, Papa Jack, yung gift niya sa mga kapatid ko, insurance. Alam mo, ako naman ate. yung wala. Alam mo, ate. Look. I have a feeling that one day you are gonna get the house. Bunso ka eh. Wala sa batas yan. Pero traditionally, you get the house. Opo, Papa Jack. I'm sure napag-usapan nyo na yan, di ba? Opo, nung mga kapatid ko po. Exactly. In Tonto, ang bottom line, you're gonna get the biggest share.
Look ate, alam mo, pinakamahirap sa lahat, yung pusong inggitera. Siguro Papa Jack, kulang lang ako sa attention niya. You are living under the same roof. Anong kulang sa attention? Sinisermon na ka nga pag madaling araw ka umuwi. Kasi yun lang yung time para makapag-usap kami. Kapag sinisermonan niya ako. Actually, Papa Jack, sobrang hirap sa law school pero hindi ko masabi sa kanya kasi hindi rin naman kami nakakapag-usap. Why don't you initiate? Kasi po lagi siyang galit. Sabi, last time sinabihan ko siya, sabi ko pa, sobrang hirap nung napagalitan ako ng prof kasi may isang case akong hindi nabasa. Sasabihin niya sa akin, kasi sabi ko sa'yo, hindi mo kaya pagsabayin lahat. Ang ending, hindi ko na lang po kinuwento. Okay, wait lang. Let's put that into context. Ano yung pinagsasabay mo according to your mom? Ano po? Sorry. Ano yung pinagsasabay mo? Yung pagtatrabaho po, tsaka yung pag-aaral. Kasi yung trabaho ko pa 8 to 5. Baka mamaya, tama naman yung nanay mo. It's taking its toll sa iyo. Physically and mentally. Maybe she's right. Look, ganito all that you're telling me is coming from a place of concern sa puso ng nanay mo. There's no way that we're going to fault her for caring for you. There's no way. Hindi dahil ayaw niya makinig sa'yo, hindi dahil hindi importante yung gusto mong sabihin sa kanya, but she sees you. Nakikita niya na nahihirapan ka and that's exactly what she told you. Yes po. Pero minsan kasi Papa Jack, ang need mo kasi pag ganun, support. Yun yung hindi ko po makuha. Anong klaseng support? Yung kahit moral support lang Kaya na. What exactly, how do you want to hear that? Like for example, Papa Jack, kaya mo yan. Na okay lang yan, isang kaso lang naman nung di mo nabasa. Basa ka na lang ulit. I get you. Mga ganun. You are not wrong, but let's follow your logic. So you want your mom to act a certain way to please you, tama? Yes po, Papa Okay, Jack. good. Let's repeat that. Total, mag-aabogado ka naman eh. Let's have an argument about this. You want your mom to act a certain way para ma-please ka, tama? Yes po, Papa Jack. Okay. So what about you when she gave you a gift last Christmas? She would have wanted for you to appreciate that, but did you act a certain way to please her? Let's apply your logic to you. Sagutin mo ako. Come on. Future attorney. Actually, Papa Jack, masaya po siya doon sa regalo ko sa kanya. Hindi na tinatanong ko sa'yo. You want your mom to act a certain way, di ba? When you tell her things. When she gave you something nung Christmas, bedsheet, I'm sure she would have wanted you to act a certain way, like maybe being grateful. But you did not. You were not. Let's follow your logic. Why would it apply to you when you cannot do the favor para sa nanay mo? You are enjoying a 24/7 guidance from your mom. This is something that you should have appreciated, di ba? More than your sisters and yung mga brothers mo na wala na dyan. Opo. Anong kasalanan sa'yo ng nanay mo para ganito natin siya pag-usapan ngayon? Wala po. Wala. Actually, lang po. Gusto ko lang siguro na makakausap regarding dun sa nabubuong ko po, sama ng loob po sa mother ko for an instant dun sa nararamdaman ko. Well, normal naman yan. That's what family does, di ba? Magkatampuhan. Pero para i-contemplate mo na layasan nanay mo after all, Opo. masakit yun, ha? Opo. Alam mo, napaka-immature mo. Siguro nga po, Papa Jack. Totoo. Alam mo kung katabi kita, iyakapin kita mahigpit. Yung bigla ka mamumuti ka ng kaunti. Mapasabi ka na, Papa Jackson, mahigpit, di ka makahinga, ganon. Ay, sorry, mahigpit. Kasi, nairita ako, ha? Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin. Nagigets ko to eh, yung di ba, pero para, Diyos ko naman, te. Maliliit na bagay, very petty. Tama naman, tinawagan mo, the petty night, di ba?
Pete, di ba? But you're enjoying the company of your mom 24/7. Alam mo, I'll tell you something. Sige po. I do not want to be, di ba, to be emotionally condescending sa iyo, but alam mo, your mom is not a bad mom to you. Alam mo yan. Tama? Yes po. Opo. Yes, so hindi ko alam kung excuse to, pero yung sermon niya, sermon nanay. Di ba? Opo. Itong sermon na nanay mo sa'yo, these are tangible things that you're going to hold dear and close to your heart when you become older. Maybe as old as your mom. Ito mga sermon ng nanay mo na to, ito yung mga ikinakatampo mo ngayon. These are the tangible things that one day will become intangible. When you become an older mom to your kid, may anak ka, di ba? Opo. When you become an older mom to your kid, maniwala ka sa akin. You are going to miss the wisdom of your mom. Yes po, Papa Jack. Wala kang sinabi sa akin ngayong gabi na I can fault your mom. Ando na tayo, nagagastos niya yung mga pambayad ng bills. Well, nakakapikon yon. But look at where she spent it. Helping a family member. Anong lesson ng nanay mo? Kung sino meron, tumulong sa wala. Opo. Diba? That's a good-hearted person. That line will only come from a person whose heart is in the right place. It's a little bit overboard. Diba? Opo. But that's how she extends herself to other people. And you're lucky she's your mom. You're lucky she's your mom. Opo. So you're not supposed to fault your mom. Binigyan ka bedsheet. Dapat nga nakakatawa na lang yan eh. Opo. Your mom did not give you Onesimus na damit. Doon na tayo. Hindi ka niya binigyan ng oven. But your mom provided a room for you with a door. A roof over your head. The security of a home. Tama mali? Tama po. You are winning compared to your sisters or your brothers. And you can fault her? Ano ka ba? Opo. Ano ka ba? Antayin mo ako sa kanto ng Panday Pira. Pupuntahan kita ngayon. Alam mo yun. Malapit sa inyo, no? Malapit po, Papa Jack. Sa Marlanghagi, malapit ka ba? Ay, hindi po. Sige. Alam mo, our parents are just people. Opo. They're not perfect. They're just regular people like us. They will make mistakes. They will be partial. There will be times hindi sila pragmatic sa mga decisions nila. Because they're just people. Your mom is a person just like you are. The difference is, she's been here more than you are. Yes po. And there's no substitute experience. Plus, she's your mom. Opo. O baka doon yakapin mo nanay mo. Huwag mo akong tawanan. Bahala ka. Pag ako yung bakap sa'yo, mahigpit na ko. Papa Jackson, violet na po ako. Tama na po. Mapapaganon ka. Go downstairs.
Sige po. Ba't ka umiyak? Wala lang po. Tell me. Kasi I am torn between being ungrateful versus dun sa feelings ko na invalidate po. No, I'm not invalidating your feelings. I'm just telling you it's unwarranted. Magkaiba yon. Alam mo kayo mga Gen Z nag-invento ng validate na yan. Isa mong invalidate. It's unwarranted. It's a different state. It's a different story. Magkaiba yon. Dami niyo mga pinagsasabi mga term para ma-justify yung mga anong valid? Okay, tataka ko na stamp yan. Valid yan. Okay. I'm just saying it's unwarranted. Umuwi ka ng madaling araw, nanay mo, naner mo, nag-alala sa'yo. Mali ba siya doon? Hindi naman po. Siguro, mas nag-expect lang po ako ng mas more understanding. Hindi, umuwi ka na maaga. Umuwi ka na maaga. Look, babae ka pa rin para sa paningin mo, you're still her little princess. Apo. I'm not trying to invalidate what you feel now. I'm just telling you, you're lucky. Maswerte ka. Totoo po. Totoo po. Ano ba yung ko dito? Repeat after me. Ready? Yes po. Say it. C C O O A A ako. ako. Yan. Hindi mo naramdaman, no? Sorry. Sige, sa pamalaw mo sa akin, binibiro ka lang. Hindi niyo naramdaman, sinabi niya. Ay, bawadyak naman. Mapadyak naman. Charot lang, pinapatawa lang kita. Ano ka ba? Swerte mo nandiyan nanay mo. Totoo. Ang swerte mo nandiyan nanay mo. I get it. Ganun talaga mga nanay. Ako nga, tanda ko na ito. Nasisermonan pa ako ng nanay ko. Di ako sumasagot. Ang tapang-tapang ko sa inyo. Hindi ako nakakatwira sa nanay ko. Diba? Opo. Kasi iba mag-instill ang words ng magulang, especially mothers. Sarap kayo maging mabuting anak. Ang sarap maging mabuting anak. Wala ka sa akin. Ang sarap maging mabuting anak. Ang sarap maging masunuring anak. Tough love lang yung nanay mo siguro. May ganun mga nanay, tough love na. Opo. Baka ganun. Ibig sabihin di kanya mahal. Anong subject tinuturo ng nanay mo? Ano po? Culinary po. Culinary. Opo. Tanong mo kung saan nanggaling ang word na spatula. Ha, mamaya. Anong etymology ng salitang spatula, okay? Tanong mo nanay mo, ha? Para yung mag-usapan kayo. Sige po. Review sa Starbucks, hindi mo nga mabuo yung preamble. Wala kasi Papa Jack sa bar exam. Ay, sorry. Inumaga ka doon, hindi mo mabuo yung we, the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty. Wala.
Wala po, Papa Jack. Ang actually hindi ko buo yun. Hanggang doon lang ako. Good luck po, ma'am. Sana makagraduate ka, ha? Actually, third year na din po ako, Papa Jack. Kaya tawid mo yan. Feeling ka baka ano lang ngayon, na nadidiinan ka lang ng pressure ng pag-aaral at trabaho? Baka na. Baka ganun. Baka na. Opo. Thank you po. Alright, maraming salamat. Thank you din po, Papa Jack. Mag-ingat ka. Anong mensahe mo sa nanay mo bago tayo magtapos? Dali. Ano? Sorry. Hindi naman sa pagiging ungrateful na ganon, pero sana minsan konting Nanumbat bawas pa. lang sa tough love. Dali. Ng pusa talaga, oh. Talaga naman. Ha? Oh, talaga, ha? Okay. May mensahe sana eh, nanumbat. Instruction pa yung binigay sa nanay talaga. Ulit. Ang hirap mo maging anak, ha? Isa pa. Diyos ko talaga to sa game. Isa pa, oh. Sorry. Wala naman akong ibang gusto kundi good health para sa'yo. Pagpasensyahan mo na ako kung may pagka-dramatic yung anak mo minsan kapag pinagsasabihan mo ako sa mga bagay na alam ko naman na para sa akin din. Sana lumakas ka pa hanggang makapasa ako ng bar. Kasi lahat ito para sa'yo. Pwede na ang pwede ko. Kuntay po. Hindi man ako makapagbigay ngayon ng mga konting hinihingi mo. Pag naging abogado ko, ibibigay ko sa akin. Pagpasensya mo lang ako konti. Yun lang po, Papa Jack. Pagbaba ng call po, bababa ako sa kanya. Sige. Baka akyatin ka niyan. Ha? Sabihin niya, anong sinabi mo sa radyo? Ay, sa online? Sisiraan mo ako. Akala ko sabi mo pag naging abogado ko, didemanda kita. Ano lang yan? Normal na away naman ng dalawang babae at magnanay. Ganyan naman talaga eh. Huwag mo nang iwanan nanay mo. Diyan ka na lang. Ha? Opo. You are lucky, you are privileged, you are honored. You get to spend every day with your mom. One day, you'll never have that. Yan ang katotohanan ng buhay. Opo. Imakap ka doon, ha? Opo, Papa Jack. Mag-ingat po palagi, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Okay.